Si Direktor Toto Bacolcol, Dr. Teresito Bacolcol po ng PBOX kasama na natin. Doc Toto, good morning. Yes, sir. Good morning din po sa inyo. Ayan. Nasukat na ho ninyo kung gaano kalawak ho, ilang ektarya yung nadagdag sa lupa ng Sarangani? For now, wala pa po tayong ongoing pa rin po yung natin, yung measurement that yung DNR nagsasagwa ito ng sukat kung ilan na yung hektarya. Oo. Pero yung so far ang alam natin is yun nga 200 meters yung inurong ng Dalampasigan. 200 meters dahil sa pag-angat ng tama ba 2 meters? Umangat ng 2 metro? Yes. Dahil pag-angat ng 2 meters na yung baybayin at umangat ng 2 meters. Oh. Pero ano permanent na ito, Dok? Sabi niyo? Pero hindi na ito lulubog uli? Yes, permanent na po yan. Hindi na po yan lulubog pa. And katulad nung nabanggit ko dati na kapag ito ay isa sa long-term geological evolution, part ng long-term geological evolution ng Pilipinas. Kung mapapansin natin, say for instance sa Rizal, may mga limestones tayo dyan. So yung mga limestones na yan, nanggaling yan sa ilalim ng dagat. And paano sila punta doon sa Rizal? Ibig sabihin, umangat yung lupa natin. So if you keep on repeating this process, say for instance, Chocolate Hills. 1,000 times. Okay, so 2 meters every time. And then you repeat that 1,000 times. So umabot yan ng 2,000 meters. So malaki-laki yan. So yung elevation niya tataas sa 2,000 meters. But of course, hindi lang isang event yan. Again, maraming events yan in several, probably hundreds of thousands of years. So sabihin natin na each event roughly happens every 200 years. So if you have 1,000 events, hindi 200,000 years. So in 200,000 years, paangat na talaga yan. Pero of course, meron pa rin i-consider mo dyan yung erosion. Mag-erode yan. Pero kung mas mataas yung uplift mo kaysa yung erosion rate, aangat talaga yung lupa. Pero ito, delikado sa liquefaction, Direktor? Yes, delikado yan sa liquefaction kasi kahit naman hindi umangat yan, yung Dalampasigan talaga natin, delikado din sa liquefaction kasi happens yung kapag may sandy yung sandy materials mo, sandy ground. In between yan may space, may tubig yan, so during strong shaking yung sand particles will settle down and water will go up. So sa survey nyo, gaano kalawak bang naapektuhan ng liquefaction after the earthquake? Marami tayong areas din na sa karamihan nasa Dalampasigan. Sa Glan? Glan Sarangani? Sa Glan, meron din. Yes, meron din sa Glan Sarangani. Meron din tayo sa may iba pang parte ng Sarangani sa Davao. Meron din tayong liquefaction doon. Okay. Para itong 200 meters na iniurong pala, para din siyang parang ang tawag dito, yung reclamation. Diba? Pero parang natural na reclamation. Tama, natural process of reclaiming. Again, ang positive side dito is we gain extra na lupa. Extra area. Pero inalienable naman itong mga lupa nito. Yun nga lang, medyo may kataga. Tsaka maapektuhan siyempre tourism, sabi nyo nga. Kasi mas malayo na yung dagat. That's right. So isa yan sa mga effects nito, yung port, yung Pantalan, lalayo na kasi yung saan sila, yung dati pa before the earthquake, may tubig, ngayon wala nang tubig. So again, nakita rin naman natin to during the 2013 Bohol earthquake. Wow. May umangat din. 2 meters din yung inangat and around 200 meters din yung inurong yung Dalampasigan. Oo. Yung dagat.
Who will own this, Director? Kasi halimbawa, may may-ari nung mga lupa fronting the shoreline. Lumayo na yung shoreline eh. So sino may-ari nitong property na ito? Yun nga, itong lupa na ito ay Public. inalienable and disposable land. O, baka gobyerno. Gobyerno na. Oh. May mga kalihintulad na in the recent past na ganito kalawak ang parang umangat na lupa, Director, after the earthquake. Sa whole earthquake, and umabot to 37 hectares yung Uy! affected zone. Talaga? Noon and Marubuho. And dineclare yan as geological monument. May administrative order yung DNR. Tawag nito ngayon is Loon Coastal Geomorphic Conservation Park. So, Pero ito naman, barrier natin against tsunami kasi mas mahaba na siya eh. Mas mahaba na yung shoreline, di ba? Magsisilbing that's right. Oo. Pero flat naman kasi yan kung magiging natural barrier yan, pero I don't think yung 2 meters, kung meron kang 8-meter tsunami waves katulad ng nangyari 1976. So, nga naman, mas mataas, ano? Oo. That's right. Oo. So far, as we speak, gaano karami na po yung aftershocks na naramdaman since the earthquake? As of 4 a.m. kanina, nakapagtala na tayo ng 7,771 aftershocks, and out of these 7,771 aftershocks, 87 ang naramdaman ng mga tao. Ganun pa rin. Hindi pa rin nagbago yung pinakamataas natin. It's 6.4 pa rin yung pinakamataas. Oo. Yun nga lang, na-expose yung di ba? Yung mga marine mammals at saka marine living things nangamatay after ng earthquake. Yes, that's right. Yun nga lang, isa yan sa mga epekto nito, yung marine ecosystem natin na apektuhan, yung coral reefs, yung sea grass beds, at reef floods. So, but again, on the positive side, we look at it on the positive side. Nadagdagan yung lupa. Nadagdagan yung lupa natin. Mas malaki ito kaysa doon sa Bohol? Mas malawak siya? Wala pa tayong idea, but again, 164 square kilometers yung sa Bohol. So, most likely, malaki ito kasi hindi lang yung sa Sanglan, meron din tayo sa Davao Occidental. Okay. Pero magkarugtong. Magkatabi sila? Hindi. 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 Okay, sige. Director, thank you ha. Maraming salamat for the information. Magandang umaga. Maraming salamat din. Si Dr. Toto Bacolcol ng PBOX. Magandang umaga, Pilipinas!